Ang boxing ay isang karaniwang palakasan sa Mexico at Pilipinas. Ang mga boksingerong Meksikano at Pilipino ay kilala sa kanilang ipinapamalas sa tapang, husay at talento sa loob ng boxing ring. Sa Mexico, ang boxing ay isang sakral na palakasan na batid ng bawat tao. Kilala ang mga boksingerong Meksikano sa kanilang kakayahan na makipaglaban na walang takot kahit sa harapan pa mismo ng matinding kalaban. Sila ang namamayagpag na kampiyon at binibigyan ng respeto ng kanilang mga kababayan. Sa kabilang dakong sulok naman ng mundo, ang Pilipinas ay dating nagkaroon ng maraming kampiyon sa boxing na nagdala ng labis na karangalan sa bansa. Mga boksingerong Pilipino na tulad ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire at Jerry Peñalosa ay nagwagi ng mga titulo sa iba't ibang dibisyon ng boxing. Sila ay kilala sa magandang teknikang pagsugod at marahas na mga suntok na nagbibigay sa kanila ng malaking tagumpay. Marami sa mga boksingero natin ngayong Pilipino ay nangarap din na maging tulad nila o maging isang world champion. Binansagang dalayon ang tubong Bangar La Union na si John Leo Dato dahil sa bagsik nito sa ibabaw ng lona. Animoy gutom na hayop kapag ito'y nakasampa sa ibabaw ng ring. Ang Pinoy prospect na ito ay may magandang kartadang 16 wins, 10 doon ay kanyang pinatulog at may isang talo lamang. Merong nakakasindak na knockout power na siyang dahilan ng 55.56 knockout ratio sa kanyang talaan. Hindi maitatangging mataas ang tsansang maging isang world champion sa hinaharap. Ito ay nangangampanya sa timbang na 130 pounds super featherweight division na siyang binabalak akyatin ni Mark Magsayo sa kanyang susunod na magiging laban. Kapag naipagpatuloy niya itong magandang kartada, ay maaaring magkaroon agad ito ng tsansang mapalaban sa pandaigdigang kampyonato o kahit mapalaban sa may mga pangalan sa kanilang dibisyong nasasakupan tulad ni Emmanuel Navarrete, Leo Santo Cruz, Oscar Valdez at marami pang iba. Kung isa man sa mga iyan ang kanyang makakaharap, ay paniguradong may palag ang ating pambato. Ang huling naging talo nito ay noong 2018 laban sa pambato ng Mexico na si Antonio Contreras na hindi ata niya masyadong napaghandaan. Pero matapos ang kabiguang iyon ay pinalipas lamang ang pandemya at muling sumabak taong 2022 at isang impresibong pagbabalik para sa ating pambato. Narito at ating balikan ang naging ganti nito sa mga Mexicano na siyang nagbigay ng unang dungi sa kanyang kartada. Kaya naman ito ang pagkakataon para makabawi. Kontra naman kay Rodrigo Guerrero. Ito ay naganap noong April 21, 2022 at dito ay nagpakita ng kakaibang bangis ang ating pambato at kanyang ipinakita kung papaano lumapa ng kalaban ang tinaguriang dalayon ng Pilipinas na si John Leo Dato. Ngunit bago natin simulan yan, ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa unang rounds ay naging masipag agad sa pagbato ng mga jabs at ilang mga kombinasyon ng ating pambato. Natila sinusukat pa lamang nito ang mga anggulo at kung papaano niya aatakihin ang kalabang Meksikano. Na siya namang napakagandang panimula para sa ating kababayan. Dito naman ay nawala sa balanse ang Mexicano nang atakihin ito ng kaliwang uppercut ng ating kababayan at napatihaya ito sa lona.
Napaka-epektibo ng game plan ng ating pambato sa pamamagitan ng pagbato ng maraming jabs at mabilis ang pag-atras kapag siya'y inaatake ng Mexicano at ang mga kombinasyon na kanyang pinapakawalan kapag ito'y nasa dikdikan ng laban. At dahil dyan ay hindi makaporma ang kalabang Mexicano sa magandang plano ng ating pambato. Sa rounds na ito ay mas lalong naging madulas ang ating pambato at nahirapan ng Mexicano na magpatama ng mga suntok sa ating kababayan dahil sa magandang depensang ipinapakita nitong Pinoy. Bukod pa riyan ay mas lalong kumukonekta ang mga suntok ng ating pambato na siyang mas lalong nagpapahirap sa Mexicano. Kahit anong anggulo mga binabato ng Mexicano ay hindi na umeepekto sa ating pambato dahil hindi ito tumatama ng masyado o palaging mintis ang kanyang mga atake. Kabaligtaran naman sa opensa ng ating kababayan dahil bawat bato nito ay iniinda ng kalabang Mexicano. Tila laruan na lamang sa Pinoy ang kanyang kalaban. Parang batang binubuli ang Mexicano kung ito'y paglaruan. At malinaw sa mata ng nakararami kung sino ang nakalalamang sa dalawang boksingerong naglalaban sa ibabaw ng lona. Sa bawat rounds na lumilipas ay tila bagong pag-asa para sa Mexicano. Ngunit ang pag-asang iyon ay tila nagiging maliit kapag ito'y sumasalo ng mga suntok galing sa ating kababayan. Nakakatama ang Mexicano ng mangilan-ngilan na suntok, ngunit pinapagpag lamang ito ni John Leo Dato. Ito ay nangangahulugan na siya ay nasa delikadong sitwasyon. Sa pagkakataong ito ay wala nang inaksayang panahon ng ating kababayan.
Inararo ng inararo ang Meksikano. Kaliwat kanang suntok ang kanyang sinalo. At dito na syempre papasok ang trabaho ng referee para pumagitna at hinto ang nasabing bakbakan. Sa labang ito ay napatunayang pang world class ang kalidad nitong John Leo Dato at karapat dapat din itong magkaroon ng laban para sa pandaigdigang kampyonato balang araw at maihanay sa ating mga world champion sa ating bansang Pilipinas. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.